Guys, welcome to my channel. So today gagawin ko na ng video tong ZEC VZ24 bayonet. So ang haba nito, no? So overall length, sinukat ko talaga mula sa tip ng metal scabbard niya, yung scabbard niya metal or yung lalagyan niya, 17.5 inches. Tapos yung blade length niya 12, almost 12 and a quarter. Ganito kahaba blade pa lang niya, no? 1 foot. Actually, siguro 12 pag hindi kasama yung scabbard, yung cover. Yeah, 12, eksaktong 12. Haba, oh. Haba. So, Czechoslovakian para sa Mauser yata to. Mauser is a bolt action rifle nung unang panahon. So ito yung ina-attach dun sa dulo pagka, di ba sabi nila fixed bayonet, hand to hand combat, ito ginagamit nila. And wala siyang talim, hindi siya matalim dito, for stabbing lang talaga dito. Tapos dito sa part na to mas makapal siya, dito yung mas manipis. So kung gusto mong taliman dito sa side na to, pero dito mas makapal sa baba. And sabi ko nga blunt, hindi siya matalim, pwede ko siyang taliman kung gusto ko. Okay? And I was surprised kasi sa condition niya, sa age niya, natin ilaw, no? Buo pa din siya kahit yung wooden handle niya may mga cracks na. May crack, actually part ng design. Tapos yung kabila. And I'm sure yung sundalo na gumamit nito noong unang panahon, na bore, inukaan niya yung handle niya para ma-personalize. I'm surprised gumagana pa rin yung locking mechanism niya para sa bayonet lug ng rifle niya. So ibig sabihin pwede pa siyang ma-attach. Kung may Mauser ako, wala man akong Mauser. Meron pala akong Mauser. Chilean. Hindi ko lang alam kung magma-match. Anyway, so, ito siya. Luma na. So, parehas kami ni Charles na maliban sa mahilig sa baril, mahilig din kami mag-collect ng military knives like bayonets, katulad nito. So, mapapansin nyo, pag bayonet, talaga mahaba siya, no? As compared sa regular mga survival knives. Kasi inattach nga to sa dulo ng rifle para makapang-stab ka. Okay? Kita nyo yung condition. Sinishare ko lang sa inyo. Ngayon, kung papagandahin ko ba siya, baka hindi na. Kasi mas gusto ko yung ganito. Parang meron siyang character. May history. Hindi natin alam kung ginamit siya nung World War I? World War II? No? Meron talaga siyang character na pinagdaanan. Kita nyo, lumang-luma na. And yet, yung steel, yung blade, intact pa din. Actually, wala ngang bangas eh. Diba? Walang bangas. Intact. Meron pa lang siyang blemishes. Patina. No? Kasi nga luma na. Imagine nyo, kailan pa to. No? So, dun sa mga knife collectors dyan, kahit pa paano ma-appreciate to. So, ma-appreciate nyo rin yung difference ng mga old blades compared sa new blades. Yung metallurgy, yung the way they made the blades, yung metal part, matibay talaga, matigas. Pati yung type of wood na ginamit, no, kahit may mga crack-crack na, pero buo pa din, no. So ang mangyari dyan, dito lulusot yung barrel. Dito nilulusot yung barrel. Tapos dito nilalak sa ilalim. Share ko lang. VZ24 Mauser bayonet, Czechoslovakian. Yung scabbard niya, bakal. Bakal ang scabbard niya. O yung sheet niya. No, usually leather sheets or synthetic sheet. Ito bakal. Talagang pangmatagalan. Wala talaga akong interest na bilhin to. Napanalunan ko lang to sa eBay. Nagbid lang ako. $13 ang bid ko.
And then ang shipping is 15, parang ganon. Nakalimutan ko na. And then wala na palang nag-bid after me. So, sabi, you won. Tapos yan. Very historical. Kung i-research pa natin yung mga markings nito. May markings to. May mga nakasulat dito eh. Ayan. Dito. Ayan. May mga numbers pa yan. Likod. Anyway, ZEC VZ24 Mauser bayonet, dagdag sa blade collection ko. Last time na nagpunta si Charles sa US, sa Ohio, naghanap siya ng na military surplus kasi gusto niya tumingin ng mga surplus bayonets, mga ganito. Anyway, so yan, dagdag lang sa blade collection ko. Surplus na, matanda pa sa akin to. ZEC VZ24 Mauser bayonet ends covered. So kung blade enthusiast kayo, hopefully you enjoyed this video. Metals covered. Thanks for watching. Bye.